Hindi mangyayari yun. Dadaan sa 10 legislator, tapos dadaan sa executive ng lulusot ng may tapos ang makakakita yung opposition lang. Parang too good to be true, di ba? Saan po kaya nakita? Saan po kaya ni Rep Kimbo yun? Hindi, not Rep Kimbo. Sila Digong ang naglalabas no, di ba? It was May issue po tayo tungkol sa blanks do sa budget ng 2005. Anong take sa Congress noon? Tungkol sa mga sinasabing mga blanco. Paano natin ipapaliwanag yun? Hindi totoo yun eh, yung may blank. Walang ganon. Pagdating ng BICAM, definitely lahat yun, filled yun. At hindi rin naman dumaan sa BICAM, ilang senador. Hindi nyo napansin, wala naman senador na nagsasabing may blanco, di ba? Nag-BICAM yan, pinirma ng speaker, pinirma ng Senate President, umakyat sa Malacanang, sa Pangulo, Office of the President, ni-review ng mga economic ni Presidente, including former Senator, former Congressman, and now Finance Secretary Raprecto. Kilala namin si Secretary Raprecto, maayos at magaling mag-isip. Hindi siguro lulusot yun ng may ganong blanco. Siguro hindi ko alam kung siguro yan yung isang inibig. Kung fake news yun, or kuryente, or kung talagang sinasadya na bigyan ng doubt ang taong bayan. Pero definitely, walang budget na papasa na mayroong blanco. Galing kami sa local, wala rin ganun. Hindi mangyayari yun. Dadaan sa 10 legislator, tapos dadaan sa executive ng lulusot ng may tapos ang makakakita yung opposition lang. Parang too good to be true, di ba? Saan po kaya nakita? Saan po kaya ni Rep Kimbo yun? Hindi, not Rep Kimbo. Sila Digong ang naglalabas no, di ba? It was yun yung before the BICAM. Oo, before the BICAM. So hindi hindi official yun, di ba? Kaya tingin ko fake news. Sinadya nila yun. Alam nilang yun. Alam nilang hindi totoo yun. Unang-una, Congressman, 300 mahigit. Ano yun? Lahat yung kakausapin mo na magpikit para dun sa blank item. Di ba? So, on top of that, nandiyan yung mga makabayan black. So, at may mga kakampi rin naman sila, pati anak ni Presidente Digong na si Pulong, congressman din. So, bakit hindi si Ungab na dating chairman ng APRO? So, dapat nung dinideliberate pa lang yan, doon pa lang nakita na kung totoong meron. At dito naman sa parte ng Senate, nandiyan dyan si Senator Risa Hontiveros. Tingin nyo ba papayag si Senator Risa? At yung mga, sino ba ang ngayon? Si Congressman Coco Pimentel na minority floor leader. Si Congressman Joel Villanueva, ako nakikita ko mga disenteng tao to eh. Di ba? Yung mga senador naman natin, mga disenteng tao, marami pa rin naman dyan ng mga nakakaintindi, lalo na yung mga veteranong senador, hindi naman lulusot sa kanila to eh. So, this is something, at ang dami, para ka mag-blank, ang dami mo masyadong taong kakausapin at papaliwanagan. At yung mga department head, ay yung mga cabinet secretary, binanggit na nga ni Congressman Valeriano, si Secretary Ralph Recto, yung DBM Secretary. So, masyadong marami na mai-involve para payagan yung ganitong klase. Siguro I think it's intentional just to create doubt sa tao. Kita mo pinag-uusapan natin ngayon, 'di ba? So, yun yung intention nila mag-create ng Oo. Lagi naman yun, every time na may issue, biglang maglalabas sila ng ibang issue na to divert, tapos mag-create ng doubt. Ganun lang yun.
Good morning po. Mary Ann Santiago po from Balita. May mga naglalabasan po kasing mga peking survey dito sa Maynila pabor po sa isang kandidato. So ano po ang masasabi niyo dito at kung ano po ang magiging, palagay niyo po ba makakaapekto to sa magiging resulta ng halalan sa Mayo? Sa ganito katagal, tingin ko wala. Alam mo, almost 20 years na rin ako sa politics. Noong 2019, natatandaan ko, nagpalabas sa news, sa mga tabloid, lamang yung kalabang ko, ang masama, 3 kami naglalabang, kulelat ako. Pagdating ng after 2 days, naglabas naman yung isa, siya naman ang leading, kulelat na naman ako. Pagdating ng eleksyon, talo silang dalawa sa akin, di ba? Nakita ko rin yung survey nung katunggali ko ngayon, naglabas sila sa, nag-post siya, lamang siya ng 5%. Alam mo, simple logic will tell us na kapag ganito katagal, 2 months, 3 months sa eleksyon, lamang ka ng 5%, ako incumbent, hahabulin kita. Bakit mo sinasabi sa akin? Dapat yan tinatago mo. Ngayon kung 2 days before election, Sabado, Lunes sa eleksyon, pwede yan dahil ang intention mo, yung undecided, makuha mo. Meron ka pang isang araw. Wala na akong panahong maghabol, kundi awatin yung undecided. Pero 2 months, 3 months, ako incumbent, lalabasan mo ako ng survey na 5% ang lamang mo, habulin kita. Sa akin ang makinarya, nasa akin ang pera. So, alam sa sarili mo, alam mo niloloko mo, pati ikaw, hindi ka maniniwala sa ginagawa mo nun, di ba? So, hindi ko alam. And I think, people in Manila, yung botante ng Manila is matured enough and intelligent enough para lokohin nila. Di ba? As a matter of fact, kahit anong social media ang gawin mo, yung tama hindi magiging mali. At yung mali, never magiging tama. Lalabas at lalabas yung katotohanan dyan. Di ba? Salamat. Ako po, tingin ko, ang tunay na survey sa May 12. Di ba? Yung May 12, yun ang magsasabi kung sino talaga ang lamang, kung sinong mananalo. So, lahat ng survey na lalabas prior to that, medyo lagyan lang natin ng doubt sa sarili natin. Kasi, maski dati, makikita rin natin na ang survey kasi kung minsan ginagawa nila mind conditioning Di ba? So, madali naman yan Maski bukas gusto mo, maglabas din kami ng survey Tsaka ano yan, di ba? Nasa art of war yun di ba? If you're weak, pretend to be strong. If you're strong, pretend to be weak. So, basahin mo na lang sila kung nasan sila ron. Good morning po. Ludi Bermudo po sa Filipino Star Pangmasa, kasama ni Mer. Follow up ko lang din po dun sa sinabi ni Mean. Lahat po ba ng survey firm legitimate? Hindi po ba mahaharang yon? Bakit pinapayagan? Pinapayagang mailabas or wala po bang na-regulate? Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ito, may nilabas nga sila na yung sa PLM ba yun? May nilabas sila na parang ilan? 90% ba? O, 91.5. Diba? Unang-una, yung mga estudyante sa PLM, hindi naman mga taga-Manila yun. Marami doon di taga-Manila. Pangalawa, nung naglabas ang PLM na walang ganong kinakandak na survey, ultimong sila, tinatanggi na nila na sa kanila yun. So, makikita natin alam mo, that is one form of fake news. Kaya ngayon talaga mag-iingat kayo dahil ngayon marami ng fake news. Follow up po. Hindi po ba pwede yung silipin nyo o magkaroon ng batas para hindi laging nagkakaroon ng ganun sa tuwing mga eleksyon? Narinig ko yung statement ni Chairman George Garcia na parang kokontrolin niya or i-regulate niya yung mga survey. Kasi nakaka-influence talaga, di ba? Pero usually, tignan nyo, dito lang sa Manila sa atin, lahat na naglalabas ng survey, pagdating na eleksyon, natatalo. Di ba? Tignan yung maigi, di ba? So, lahat na naglalabas ng survey ngayon, just to, yung bang maka-influence na lang ng botante. Ano yan ang tawag ko ron, it's a desperate move ng isang politiko. Di ba? Lalo na kung naupo ka na dati, hindi mo pinag-igihan, hindi mo ginalingan, tapos ngayon, gusto mo, manalo ka ng survey, maglalabas ka, lamang na ako, sumunod na kayo sa akin. Parang ganun lang yung di ba?
ultimo driver mo nun, di maniniwala sa'yo nun. Pagka ganon, di ba? Salamat po. Sirs, follow-up ko lang po dun sa election surveys. Tama po yung sinabi ni Kong Valeriano na nag-statement si COMELEC chairman kahapon on regulation of surveys. If ever po ba, in favor po ba kayo doon para kung sakali, minention niya kasi na malaki yung influence ng election surveys, especially if it's near the May 12 or election period. Definitely. As a matter of fact, ako ikikwento ko lang. First week of December, nagpapasurvey din naman kami, legitimate survey. I'm 70%, less than 20 yung kalaban ko. Biglang maglalabas ng lamang siya ng 5%. Pero hindi ko nilalabas yung survey ko. Kasi, ano yan di ba? Sa Art of War nga, di ba? Parang, yamong hindi mo alam, para bibiglain na lang kita. Dapat na nilalabas mo nga yan, di ba? You're brewing something. Meron ka niluluto, di ba? Siguro, baka sa ibang lugar magawa mo, pero dito sa Maynila, intelligent ang tao rito. Never mangyayari yung gano'n. Diba? Pabor ako na gano'n, na i-regulate talaga. At tingin ko, mapapabor yun sa matinong kandidato. Kasi ang naglalabas naman, tingin ko, wala sa katinoan di ba?